Welcome to CDCM Reunited Today's Activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. Ayan! Isang magandang umaga muli mga kapatid kay Kristo. Purihin po ang Panginoon. Isang umaga, isang bagong pag-asa, at isang bagong paggising. At maraming salamat sa Panginoong Diyos na buhay pagkat muli tayong ginising ngayong umagang ito na may bagong pag-asa na magpupuri sa Kanya at may pagkakaisa na harapin ang mga bagong challenges ng buhay. But before on that, tayo na naman ay nandito upang tayo ay magpuri sa Kanya, sumamba sa Kanya, makinig sa Kanya sa oras na ito. At isa na namang gawain ang ating gawin para sa ating kapurihan ng ating Panginoong Diyos na buhay. So, ang iyo pong presider muli sa umagang ito, Joseph Agnad, at atin pong ganapin ang ating gawain ito na may buong puso na pagpupuri sa Kanya. So, sa ating pagpapatuloy na pagpupuri at paglalambing sa ating Panginoong Diyos na buhay, atin muna siyang purihin sa isang awitin para po ating idakila ang Kanyang pangalan. Hindi ko maintindihan kadakilaan ng pag-ibig mo. Hindi ko maunawan mapagpatawad na puso mo. Ako'y pinili mo, inibig mo, gayong ako'y nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Dalangin ko, Panginoon, puso ko'y maging tapat sa'yo. Sa'yo ko iniaalay ang lahat sa buhay ko. Ako'y pinili mo, inibig mo, gayong ako'y nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Ako'y pinili mo, inibig mo, gayong ako'y nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord. Totoo po, Panginoon, na kung pinili mo, inibig mo, Panginoon, na kung minsan kami ay nagkukulang sa iyo, na kahit minsan kami ang nawawalan sa iyo ng pag-ibig, na kami ay lumilihis ng landas, Panginoon. Pero nandito ka, Panginoon, pinili mo kami, inibig mo kami, O Lord God.
na minsan kahit hindi namin maintindihan kung gaano kawagas ang iyong pag-ibig sa amin, patuloy mo pa rin itong pinapaintindi sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa pag-ibig na yan, Panginoon. Hallelujah. Ngayong sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat sa iyo pagkat isang umaga na naman ang iyong binigay sa amin upang kami ay makapagpuri at makapagsamba sa iyo, Panginoong Diyos na buhay. Kaya ngayon po, Lord God, ang gawaing ito ay aming idinedicate sa iyo, Panginoon. Lord, i-bless mo po ang buong gawaing ito mula umpisa hanggang matapos, Panginoon. Hayaan mo na ang iyong pag-ibig, ng iyong paggalaw ang aming siyang maramdaman sa aming mga buhay. Sa aming pakikinig ng iyong mga salita, hayaan mo na tumimo po ito sa aming mga puso't isipan. Hayaan mo po na ang iyong pagkalinga ang aming maramdaman. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw mapupurihan sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. So, mga kapatid kay Kristo, muli, maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat pagkat talagang kapuri-puri ang kanyang pag-ibig sa atin. Kapuri-puri ang pagpili sa atin. Kahit minsan ay ang hirap nating intindihin. Bakit kaya ganito pa rin ang Panginoon? Na patuloy na iniibig tayo. Bakit kaya kahit pasaway tayo, patuloy siyang hindi nagsasawa? Ganyan talaga ang Panginoon. Ganyan talaga kung umibig ang Panginoon. Wagas at tapat. Ayan. So, kaya atin pong suklihan ang kanyang pag-ibig na yan sa pamagitan po ng pagrespeto natin sa kanyang mga salita na ating maririnig sa oras na ito. At nawa ang mga salita niya na ating maririnig ay ating isa puso at isa pamuhay. So, kung ikaw ay nakikinig ngayon sa ating YouTube channel, ikaw ay aming inaanyayahan na mag-subscribe ka sa ating YouTube channel na yan upang ang lahat ng ang aming mga audio-video patungkol sa salita ng Panginoon naming ina-upload dito ay iyo pong marinig at ikaw ay ma-update sa mga ito. Ang salita ng Panginoon nating mapakinggan ay nawa ay tumimo sa ating mga puso. At please, pakishare na rin sa mga kaibigan mo, kapamilya mo na nais din na makinig ng salita ng Panginoon at nais na ma-encourage. At kung may mga gusto kang pre-request or mga masasabi mo sa salita ng ating Panginoon nating napapakinggan dito, please mag-comment ka lang dyan sa comment box at atin yang babasahin. Pakilike na rin ang videong ito. So then, atin pong purihin ang Panginoon at ating painggan ang salita ng Diyos sa umagang ito sa pamamagitan po ng ating verse sa Proverbs chapter 18 verse 20. 20 With the fruit of one's mouth one's belly is filled, with the produce of one's lips one is sated. Hallelujah, Jesus. Napakaliwanag ang ating napainggan na salita ng Panginoon na nabasa sa umagang ito. Dito sa kanyang salita nating napainggan ay dito tinukoy niya kung gaano kabuti ang Panginoong Diyos na buhay. Kung gaano kahirap ang tao na isang masalita na tao. Ang tao na hindi man lang matahimik. Salita ng salita. Naayon sa mga panahong ito ang mga ganitong mga salita ng Panginoon Kasi ang nauuso ngayon chismis. Chismis, di ba? So sa mga buhay-buhay natin ang daming nangyayari. Yung sinisiraan ka, sinisiraan tayo. Yung hindi na tayo mapagtimpi dahil sa paninira sa atin.
Kung minsan gusto mo nang sugurin at iyon ang bigyan ng isang uppercut, isang straight. Kung pwede lang na gusto mo nang tanggalin lahat pati ang kanyang dila, no? So dito sa salita ng Panginoon natin napainggan ay napakaliwanag, no? Na ang sabi niya ay kung ano ang iyong mga sinasabi ay ito rin yung iyong mangyayari sa iyo. At kung minsan ang mga sinasabi ninyo ayon ang magiging pwedeng magpahamak sa inyo. Kung ano ang iyong mga sinasabi, pwedeng ang dulot ay kabutihan, pwedeng din ang dulot ay kasamahan. No? So, ang liwanag na dito ay pinapaintindi sa atin ng ating Panginoong Diyos na buhay na dapat sa lahat ng mga sasabihin natin ay dapat na tayong mag-ingat. Dapat tayo na ingatan ang ating mga sinasabi. Kung paninira sa iyong kapwa ang iyong sinasabi, tignan mo lang kapatid, baka ito ay magiging paniralin sa iyo. Pero, kung kabutihan ang iyong mga sinasabi, tignan mo at siguraduhin mo na buong puso na ginagawa mo to. Kasi, kung ang mga sinasabi mo ay wala sa puso, baka ikaw rin ang balikan sa huli. Negative pa rin. Di ba? So, halimbawa, nagsasalita ka ng salita ng Panginoon at hindi mo naman ito ginaganap sa iyong buhay, paano maniniwala ang mga tao sa iyo? Baka ikaw rin ang balikan ng salita ng Panginoon at ilantad ang iyong tunay na purpose, ilantad ang tunay mong pagkatao. Sana mas lalo sa pagsasalita ng paggamit mo sa iyong dila or paggamit mo sa iyong salita sa salita ng Panginoon ay buong puso ito na ginagawa. Kasi darating panahon, ang Diyos ang siyang maniningil sa iyo. Ang Diyos ang siyang manumbat sa iyo sa iyong ginagawa. So mga kapatid, isa lang naman ang nais ng Diyos na iintindi natin na ang bunga ng yung mga salita natin ay dalawang klase yan. Pwedeng mabuti, pwedeng hindi. Pwedeng magdulot ng kabutihan sa bawat isa, pwedeng magdulot ng kapahamakan ng bawat isa. Bawat isa, kasi pati ikaw ay pwedeng mapahamak dahil sa iyong mga sinasabi. Sabi ko, chismis ang pinaka-1 ngayon. Pinaka number 1 ngayon na nagiging bunga ng nagiging sanhi. Ang pagtatanim ng chismis ay hindi maganda ang nagiging bunga. Nagdudulot ito ng aaway-away, pagkakaaway-away, nagdudulot ito ng pagkakagulo at para pa namang apoy yung chismis na kung minsan, no? Isang tao lang nagsabihan mo kung nagkumalat buong barangay nalaman agad, di ba? Ganyan kabilis kung minsan ng chismis kung hindi ka mag-ingat. At hindi lang magkaaway-away, hindi lang sa ibang taong magiging epekto niyan. Pati ikaw mismo. Siyempre, malalaman ng iyong chinismis. Kung hindi ka ibabarangay, haharangan ka dyan sa daan. Swerte ka kung bubugbugin ka lang. Paano kung maton yung yung chinismis mo, yung binugbog ka, yung halos hindi ka na mabuhay, no? Buti na lang kung mabuhay ka, okay lang. Kung hindi ka nabuhay,
kung paano nabuhay ka pero naging bedridden ka naman, di ba? Kaya ingat-ingat sa ating mga pananalita. Ingat-ingat sa ating mga sinasabi. Mas lalo yung mga kwento na ating mga sinasabi sa ating mga kapwa. Mas lalo yung mga kwento na hindi na wala namang kabuluhan ang ating mga pinagsasabi. Dahil masama ang konektado uli sa mga nakaraan ng mga speaking natin, di ba? Na porke ba ito ay porke ba masama yung ginawa sa iyo ng isang kaibigan ay yun ang ikwento sa ibang tao? Hindi po, Hindi po natin dapat sirain ang isang tao dahil hindi mo lang nagustuhan ang hindi mo lang nagustuhan yung kanyang mga ginawa. Hindi mo lang nagustuhan yung kanyang hindi mo lang nagustuhan ang kanyang ginawa sa iyo. So, ingat. Ayun nga sabi ko, ingat tayo sa mga ginagawa nating kwento. Ingat tayo sa mga ginagawa nating mga salita nating sinasabi sa iba. Kasi pwede itong mag-backfire sa'yo at pwede mo itong ikapahamak. Ano naman ang mabuti kung minsan na idudulot ng iyong mga salita? Siyempre, kung ikaw ay nagsasalita patungkol sa salita ng Panginoon at ito ay iyong buong ginawa na kahit siguro ikutin mo ang buong baryo, kung minsan alam mo ba, mas mahirap na magsalita ng salita ng Panginoon kaysa magchismis. Yung chismis, isang tao lang ang nagsabihan mo, kalat agad yan. Pero kung ang sabihin mo ay kabutihan ng Panginoon, kabutihan ng kanyang pag-ibig, kailangan mo pa na tag-isa-isayin ang mga bahay, tag-isa-isayin ang mga tao para lang magkalat. Pero kung chismis yan, sigurado kalat agad yan. Di ba? So, dito natin nakikita na kung minsan kung mabuti ang iyong itatanim or mabuti ang iyong ibibigkas ay talagang mahirap na magbunga yan. Pero, anong kabuhatian nito? Ang Diyos ang siyang magpapala sa iyo. Ang Diyos ang siyang gagamit sa iyo upang ikaw ay maging pagpapala sa ibang mga tao. Maging pagpapala na atin dapat na maintindihan sa ating buhay. Isang pagpapala na ang buhay mo, ang mga sinambit mo ay maraming tao ang na-save, maraming tao ang nakaintindi sa salita ng Diyos. Diba? So, heto yung challenging. Kung mabuti ang iyong itinanim na salita, yung bunga ay mahirap kunin, pero mas matamis-tamis na kung ito ay kung ito ay tuluyang nagbunga na. Kasi mas marami nang naka-appreciate sa'yo. Naka-appreciate hindi lang sa iyo kundi sa Panginoon nating sinasamba. Marami nang makakilala at dahil sa iyo nakilala nila ang Panginoon. Pero don't expect anything. Don't expect yung papuri kasi ang Diyos lang dapat ang mapapurihan. Ang Diyos lang nawa ang maitaas. Hindi iba. Kaya, ang mga ginagawa mo, na mga sakripisyo mo, na pag-speak ng salita ng Diyos, pag-share ng kanyang mga salita, ay nawa ay maging mapagtiis ka at hayaan mo na ang Diyos na ang magpala sa iyo. So, mga kapatid, nawa ang Panginoon ang mapapurihan. May isang tao na talagang siya ay itong taong to isang sample
na hindi tayo dapat na gumagawa ng hindi magandang mga salita, di ba? Yung isang babae na grabe, chismosa. Hindi basta chismosa, talagang tagagawa pa ng kwento. Galing mag-script eh. Kumakalat agad yung mga kwento niya. At kahit sino-sino kinikwento niya, siya pang nag-uumpisa. Nung una, nakikinig-kinig lang siya at kinikwento niya sa iba yung kanyang mga sinasabi. Pero nung siya na nag-uumpisa na magkwento. Gumawa ng isang kwento at kumakalat yan. Hanggang isang araw, yung isang siniraan niya ay hinarangan siya at sinungtok ang kanyang bibig. Tanggal ang kanyang ipin. Ang masama, sumabay, inireklamo siya sa barangay. Ayun. At ang masama, ayaw nang asamahan ng kanyang pamilya. Ikinahihiya siya dahil sa kanyang mga pinaggagawa. Ang hirap na sitwasyon ng buhay na kung minsan ay tayong mga tao, kung gagawa ka ng kasamaan, ay hindi maganda yung kahihinatnan. Ingatan natin kung ayaw nating matulad sa taong ito na masama, napakasama ng naging backfire sa kanya, sa kanyang mga itananim na salita. Kung gusto mo na mabuti ang mga itatanim mong mga salita, gamitin mo ang iyong pagkachismosa, gamitin mo ang iyong pagkabungangera sa pagsasalita ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, at ikalat yan sa buong barangay upang maraming mablessed, upang maraming magtaas ng pangalan ng ating Panginoon. Talent mo yan. So, nawa kahit kunti ay ating naintindihan ang nais na iparating sa atin ng Panginoong ito. Ating basahin muli ang Proverbs chapter 18 verse 20 sa ating mga sariling mga devotion, na personal na mga devotion, at ating inilay-nilay sa ating puso. Ang ating kaisipan ay ating paglakbayin at ating intindihin ng mas malalim pa kung ano ang nais ng Diyos na ipaintindi sa atin. As I finish this speaking, let me na ikwento ang isang kwento na may isang pastor na may kabayo na nakakaintindi. Pero ang kabayong ito ay ang kanyang sinasabi, ay ang mga sasabihin lang dito ay praise the Lord at hallelujah. Kung hihinto, sabihin niya praise the Lord. Kung tatakbo naman, hallelujah. So, hindi, baliktad. Kung papahintuin niya, hallelujah. Ayan. Pero kung papatakbuhin niya, praise the Lord, sabi niya. So, ang pastor nito ay tarang training itong kabayong to. So, may isang tao na di ko alam kung maglalakbay siya. Sabi niya, Pastor, pwede po bang hiramin ang iyong kabayo pagkat ako ay may pupuntahan lamang na importante? Sabi niya. Ganun ba, kapatid? O sige. So, hiramin mo itong kabayo ko, sabi niya. Pero ganito, ang kabayong ito ay hindi normal. Kung pahintuin mo to, ang sasabihin mo, hallelujah. Pero kung patatakbuhin mo, ang sabihin mo naman, praise the Lord. Ganun po ba, Pastor? O, sige. So, maraming salamat po. Ayan. So, sige, diyon yan. Naglakbay na itong lalaki. So, praise the Lord, sabi niya. Tumakbo na ngayon ang kabayong to. So, habang tumatakbo, meron siyang dinaanan na kailangan niyang daanan sa isang kanto. So, sabi niya, hallelujah! Huminto yung kabayo, bumaba siya, at kinuha niya yung kanyang kinuha. So, ganun pa rin ang kanyang ginawa sa ikalawa, ikatlo, ikaapat, habang siya ay naglalakbay. Hanggang medyo matagal na siyang naglalakbay, hindi siya umihinto. Di ko alam kung natantok o nakalimot. Dahil nag-i-enjoy na siyang nagpapatakbo.
So, biglang may nakita siyang bangin ngayon na pwede niyang kahulugan. Sabi niya, nataranta siya ngayon. Ha, ho, 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 ho! Sabi niya sa kabayo, mahulog na tayo, ho! Ayaw uminto ng kabayo. Takbo lang ng takbo. So, malapit na sila. Sabi niya, oh, ho, ho! Mahulog tayo. Sabi niya, sigaw ng sigaw. Pero, takbo ng kabayo. Dire-diretso papunta doon sa bangin. Tapos niya, oo nga pala. Sabi niya, hallelujah! Sabi niya, biglang uminto yung kabayo. Saktong yung tip ng kanyang paa ay papunta na sa bangin. Kunting-kunti na lang, sabi niya, muntikan na ako doon. Hallelujah! Sabi niya, muntik na ako doon, sabi niya. Salamat Lord, sabi niya. Praise the Lord, sabi niya. Tumakbo yung kabayo. Nahulog tuluyan. Ayun. Ano ba ang ibig sabihin ng kwentong ito, mga kapatid? Ang kwentong ito hindi basta joke lang. But, ang kwento ito ay nagsasabi na kung minsan, kung hindi ka mag-iingat at kakalimutan mo ang iyong mga sinasabi, mas lalo na matagubilin sa iyo ng Panginoon. At imbis na sundin mo ang mabuting mga bili niya, ay bigla mong iba ang mga sinasambit mo. Imbis na ang mga salita niya lang na totoo, kung ano lang ang nabasa mo sa kanyang kasulatan ng iyong binabasa. Instead, dinadagdagan mo ito. Dahil sa maraming ng research ngayon, pwede mo nang dagdagan ang salita ng Panginoon, ng mga salita na nakakaakit-akit, no? Pero someday, mga kapatid, kung ito ang iyong gagawin, ang Panginoon ang siyang makakaharap mo. Ang Panginoon ang siyang magdadagdag ng kaparusahan mo. Sabi nga sa Revelation, no? Kung sino man ang magkulang sa salita ng Panginoon, sa mga nakasulat sa librong ito, ay maibabawas sa kanyang karapatan sa kaharian ng Diyos. Pero, kung sino man ang magdagdag sa nasusulat sa libro na ito, ay may dadagdag din sa kaparusahan na kanyang tatanggapin. So mga kapatid, sana ingatan natin ang ating mga dila. Ingatan natin kahit sa pag-share ng Word of God. Sana ang katotohanan lamang ang ating i-share sa ibang tao para hindi tayo mapahamak. Maraming salamat. Ang Diyos ang mapapurihan. Ang Diyos ang may taas sa ating mga buhay. Nawa, patuloy tayo na magpuri sa ating Panginoon at patuloy natin siyang itaas sa ating mga buhay. Tayo na po ay tutungo ngayon sa ating mga pre-request at ating muli na ini-invite ang mga ka-YouTube channel natin, CDCM Reunited and Enlightened Ones, na please subscribe and share and like this video para ikaw ay ma-update. I-subscribe mo para ikaw ay ma-update sa lahat ng mga salita ng Diyos na ating ina-upload dito sa ating YouTube channel. Ganun din, i-share mo sa ibang mga tao upang sila rin ay makapakinig at sila ay maintindihan ang prinsipyo ng buhay na sinasabi ng Panginoon. Ganun din, no? I-like mo ang video ito. Paki-like para mas maraming makakita at makapansin, ano? Sa ating ating gawain. Ganon din, kung ikaw ay ma-request, please comment on the comment box at i-share mo yan sa amin upang yan ay ating pagtulungan ipag-pray. Kung hindi naman, pwede kang mag-text sa 0985-867-8322. Kung gusto mong mas privately ang iyong pre-request na ipag-pray, pwede mong i-text yan sa 0985-867-8322 at atin yang ipag-pray sa ating mga gawain. Ayun.
So then, purihin ang Panginoong Diyos na buhay, ating papurihan muli ang Panginoon, at ating ipag-pray ang ating mga prayer concerns, ang patuloy natin na mga pinagpipray, siyempre, ang mga churches, ang mga missionaries, ang family ng bawat isa, ang CDCM United members and officers, siyempre, pag-pray natin yan. Ang mga government official natin, pag-pray natin sila na nawa ang Panginoon ang siyang mag-bless sa buhay ng bawat opisyalis natin, na ang Panginoon ang siyang mag-touch sa kanyang mga puso. Ang mga naranasan natin na yon na mga kalamidad, tulad ng mga yung winter storm doon sa Amerika, at yung typhoon ngayon na ating mga naranasan sa iba't ibang kuwan ng mundo, mas lalo din sa Pilipinas. Kadadaan lang yata ng bagyong Basyang. Pagpray natin yung mga nasalanta, na nawa ang Panginoon nang siyang tumulong sa kanila. Ang mga tao na nandyan sa lansangan, natutulog, at humihingi lang ng tulong, na nawa ang Diyos ang siyang mag-bless sa kanila. So, ipag-pray po natin ang lahat ng ito, at atin niyang idulog sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay buong pagpapakumbaba na nagpupuri at sumasamba sa iyo. Buong pagpapakumbaba namin pinapanalangin ang mga prayer concerns na ito. Aming pinapanalangin po, Panginoon, ang mga churches, Panginoon, na nagsishare ng iyong mga salita. Tulad na namin napag-usapan sa umagang ito patungkol po sa mabuting sa mga salita naming tinatanim, ay ang bunga ay pwedeng masama at pwedeng hindi. Lord, hiniling po namin nawa ang mga churches na nagtatanim ng mga salita mo sa puso ng mga bawat membro, Lord God. Hinihiling po namin ng iyong pag-bless sa kanila. Hayaan mo po, Panginoon, ng mga ministerial ministers na ito, Lord God, ay i-bless mo ang kanilang mga buhay. Hayaan mo nawa na ang iyong salita lamang, yung totoong salita mo lamang, ang kanilang isi-share sa mga tao, Lord God. Hayaan mo na pagkakaisa ng pag-share ng iyong salita, ayun nawa ang matupad, Panginoon, na kahit anong sekta man yan, anong denominasyon man yan, ay mawala sana ang paninirahan sa bawat isa, kundi pagkakaisa ang mabuo sa bawat isa, Panginoon. Lord, alam ko na maraming doktrina, maraming prinsipyo of teachings ang kanilang pinaglalaban. Pero Panginoon, nawa itas mo ang kanilang mga puso na ang salita mo lang ang siyang maitanim sa kanila, Lord God. Ikaw ang bless sa kanilang mga buhay. Ikaw ang tumulong sa kanila, Lord God. I-bless mo sila, Panginoon, at yung kanilang buhay ay matungo sa katotohanan lamang, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ka at sambahin ang pangalan mo, Panginoon. Wala kaming ibang pupurihin, kundi ikaw lamang. Ikaw lamang na aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Amin ding dinudulog sa iyo, Panginoon, ang mga missionaries na nandyan sa mga lugar na hindi pa nananampalataya sa iyo, sa mga lugar na ayaw kang paniwalaan, Lord God. Hinihiling po namin ang iyong pag-bless sa mga missionaries na ito. Ikaw mag-bless sa kanilang mga buhay at ikaw ang tumulong sa kanila na anumang disappointment, discouragement ang kanilang mga naranasan, anumang hirap ang kanilang naranasan, Lord, encouragein mo po sila. Haplusin mo po sila at paramdam mo na nandyan ka para sa kanila, Panginoon. Tulungan mo po sila, Panginoon, upang maging malakas sila, Lord God, sa kanilang pananampalataya, O Lord God. Palakasin mo po sila at huwag mo silang pabayaan, Panginoon. Purihin ka, itaas ang ngalan mo, Lord God, sa kanilang mga buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Ikaw mapupurihan sa maghapong ito, Lord God. Hallelujah. Ganon din, Panginoon, we are praying also. Aming pinagpipray ang mga tao na aming pinagpipray ang mga tao na
nadidiscourage, Lord God, tulungan mo po sila. Hallelujah. Ganon din, Lord God, aming pinagpipray sa inyo ang family ng bawat isa sa amin, mga nanonood sa YouTube, mga tao na nakakaranas ngayon ng mga sakit, physically, emotionally, spiritually. We are extending our prayer to them, Lord God. Heal them and make them more growth in their spiritual life, Lord God. Ikaw ang tumulong sa bawat isa, ikaw mag-bless sa bawat isa. Purihin ka, itaas ang ngalan mo. Hallelujah. Ganon din, Panginoon, na pinapipray namin ang pag-bless mo sa mga buhay-buhay ng bawat isa sa amin. Ang mga families namin ay iyong i-bless at anumang hirap ang aming naranasan, i-bless mo kami, Panginoon. We are praying also the CDCM United members, Lord God, na nawa ay kung sila man ay hindi pa tumanggap sa iyo ng lubusan, Panginoon, i-bless mo po sila. I-touch mo po ang kanilang mga puso at isipan. Ikaw ang siyang gumalaw sa kanilang mga buhay at ikaw ay patuloy na mag-bless sa kanila, Lord God. Ikaw ay palakasin mo po sila, Lord God, sa kanilang mga buhay, Lord God. Ikaw ay mag-work out sa kanilang mga buhay, Lord God. Hayaan mo nawa na tanggapin nila ang pangalan mo. Tanggapin nila ang iyong mga salita sa kanilang buhay at sila ay matuto na ma-share ito sa ibang mga tao. Gamitin mo po sila, Panginoon, sa iyong kaluluwalhati. Hallelujah, Jesus. Ganon din sa aming mga officers, hiniling po namin ang iyong pag-bless sa amin. Lahat sana na desisyon namin gagawin ay ikaw ang mamagitan, Panginoon. At hayaan mo na gawin namin ito ng may buong puso at may buong katapatan sa iyo, Panginoon. At buong may kabutihan sa grupong ito. Hallelujah. Lord, we are praying also sa mga government official namin mula sa presidente hanggang sa pinakamababang posisyon, Lord God. Touch their heart, Lord God. Itanim mo po ang mga salita mo sa kanilang mga buhay. At hayaan mo na ang kanilang mga gagawin ay naaayon lamang sa iyong mga ninanais, Lord God. Lord, ikaw po ang siyang tumulong sa kanila. At ikaw po ang siyang gumabay sa kanila, Lord God, sa kanilang paglilid dito sa bansang ito, Lord God. Ikaw ang mag-bless at tumulong sa kanila, Lord God. Hallelujah, Jesus. I-bless mo po ang kanilang mga buhay. Ganon din, Panginoon, we are praying also yung mga tao na nandiyan sa mga lansangan, na natutulog sila dyan sa lansangan, dyan na sila naninirahan, Panginoon. Humihingi sila ng tulong, Lord God. Lord, bless these people, Lord God. Hayaan mo nawa na ikaw mag-bless sa kanilang mga buhay at hayaan mo, Panginoon, na gamitin nila ang kanilang mga buhay. Gamitin mo po ang kanilang mga buhay para papurihin ka. Bigyan mo po sila ng maayos-ayos na tahanan. Bigyan mo po sila ng maayos-ayos na trabaho, Panginoon. Hayaan mo po sila na magamit ang kanilang buhay para sila ay makapagpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We are praying also sa mga lugar ngayon na nasa salanta ng mga typhoon, winter storm, sunstorm, at nasasalanta ng mga kalamidad, Lord God, ng mga paglindol, pagbitak ng bulkan, Lord God, pagputok ng bulkan, Lord God. Ikaw mag-bless sa bawat isa sa amin. Lord, protect us from this calamity. Alam namin na ito ang sign na malapit ka nang dumating, Panginoon. Ito yung mga sign na malapit nang ipahayag mo muli ang iyong sarili sa amin, Panginoon. Pero, Panginoon, hiniling po namin ang pagproteksyon mo sa bawat isa sa amin at ikaw nawa ang maggabay sa amin. Lord God, hayaan mo po na ikaw ang mag-bless sa amin, Lord God. Proteksyon mo po kami sa mga kalamidad na ito, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Ikaw mapupurihan, ikaw may taas sa aming mabuhay. Ikaw nawa ang ay yung sanang narinig ang mga salitang ito. Lord,
Alam po namin at nanampalataya po kami na iyong napainggan ang mga panalangin ito at hinihintay po namin ang iyong pagsagot. At we know that your answers is there already. Ang hintayin lamang namin kung kailan mo ito ipapakita sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at lahat ng papuri at pagsamba aming binabalik sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon at nawa siya ay patuloy na mag-bless sa buhay ng bawat isa at hayaan natin na siya ang gumalaw sa mabuhay natin. Hayaan natin na ang Panginoon ay sagutin niya ang mga panalangin ito. Hintayin natin ang kanyang kasagutan at nandyan na ang kanyang mga kasagutan na yan. Just we know to wait and learn how to believe and to trust on Him. So maraming salamat sa lahat ng mga nakinig sa ating gawain ito. Nawa ang Diyos ang pinagpala tayo ng Diyos na buhay at ang mga salita ng Diyos nating napainggan ay may tanim sa ating mga puso at i-share natin sa ibang mga tao. So please continue to subscribe, like, and share this video sa ating YouTube channel CDCM Reunited The Enlightened Ones. So sa ating pong pagpatatapos sa umagang ito, atin muli painggan ang isang awitin na ihandog sa atin ng isa na namang kasamahan dito sa CDCM Reunited. At nawa ang awiting ito ay mas lalong mabless ang ating buhay. Purihin ang Panginoon, itaas natin ang kanyang pangalan. At ito po muli ang iyong nakasama sa umagang ito, Brother Joseph Agnad, na nagsasabing ang Diyos ang sa Diyos ang pagpupuri at pagsamba. Glory to God be the glory. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures. You fill my life again. I give my life to follow everything that I believe in. And now I surrender. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save.
save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Maraming salamat sa awiting ating napahinggan. Yes, really, God is mighty to save. Really, God is really, mighty Savior of us. So, ating tatapusin ang gawain ito sa pamagitan ng isang pansarang panalangin. Panginoong Diyos na mapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo at nagpupuri sa iyo. Maraming salamat pagkat ikaw ang gumabay sa gawain ito mula umpisa hanggang natapos. Maraming salamat sa iyong mga salita naming napainggan at sana tumimo ito sa aming mga puso't isipan. Ang mga panalangin naming hiniling ay alam namin at nananampalataya kami na yun ang sinagot ang mga panalangin ito. Lord, i-bless mo po ang maghapong ito sa lahat namin gagawin, sa pagpunta namin sa mga trabaho. Ikaw mag-bless sa amin at proteksyonan po ang bawat isa, ang health ng bawat isa, at proteksyon mo po ang pagbiyahe ng bawat isa. Ikaw ang magpagitna at manguna sa amin, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for everything.
At lahat ng papuri at pagsamba ay para lang lamang sa iyo, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless.